Multo sa lumang ospital. Ang kwento ng isang multo na nagpakita sa isang lumang ospital. Sa mapanglo na oras ng hating gabi, ang inabandonang ospital ay tumayo bilang isang kalagim-lagim na relic ng nakaraan. Ang mga gumuguhong pader nito ay bamulong ng mga kwento ng nakalipas na panahon, at sa loob ng nabubulok nitong mga pasilyo, isang makamulto na presensya ang nananatili. Makapal ang hangin na may nakapangangilabot na katahimikan, nabasag lamang ng paminsan-minsang langit-ngit ng mga kalawang na bisagra at sa malayong alulong ng hangin. Habang naglalagay ng mahinang liwanag ang buwan sa mga basag na bintana, sumasayaw ang mga anino sa nababalat na pintura at mga basag na tile. Ang ospital, na dating sentro ng pagpapagaling, ngayon ay nakakulong sa isang parang multo na yakap. Umalangaw-ngaw ang alingaw-ngaw ng mga yabag sa mga bakanteng pasilyo, bagamat walang buhay na kaluluwa ang nang-ahas na tumapak doon. Ang alamat ay nagsalita tungkol sa isang dating nurse, si Eleanor, na ang kalunos-lunos na pagkamatay ay nag-iwan sa kanyang espiritu na nakatali sa iniwang gusali. Ang mga bulong ng kanyang multo na pagpapakita ay kumalat sa mga lokal, isang parang multo na tagapag-alaga ng mga alaala na nakakulong sa loob ng sira-sirang pader ng ospital. Isang nakamamatay na gabi. Isang grupo ng mga naghahanap ng kilig ang nakipagsapalaran sa abandonadong istruktura, na nakuha ng pang-akit ng paranormal. Sa pagpasok nila, ang kanilang mga flashlight ay kumikislap sa mapang-itong kadiliman, na naghahadyos ng mahahabang, baluktot na mga anino sa pagbabalat na wallpaper. Lingid sa kanilang kaalaman, pinagmamasdan ng diwa ni Eleanor ang bawat galaw nila. Lalong lumamig ang hangin habang sila ay lumalim, ang kanilang mga bulong ay tumalbog sa mga dingding na parang makamulto na mga ungon. Narating ng grupo ang matagal nang nakalimutang operating room, kung saan ang mga may sakit ay minsang humingi ng alin. Dito nila unang naramdaman ang parang multo na presensya, isang banayad na lamig na nagdulot ng panginginig sa kanilang mga gulugot. Biglang bumagsak ang temperatura, at umalangaw-ngaw sa koridor ang isang hindi makamundong hilanghing. Sindak ang inagaw sa grupo habang sila ay nagtutumahog upang makatakas sa hindi nakikitang puwersa. Kumatok ang mga pinto, na nakulong sila sa isang web ng paranormal na intriga. Lalong lumakas ang makamulto na mga bulong, nagsasalaysay ng mga kwento ng dalamhati at mga nawawalang kaluluwa. Sa madilim na liwanag, isang malabong figure ang lumitaw ang multo ni Eleanor mismo. Nakasuot ng kunit-kunit na uniforme ng nurse, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa matinding kalungkutan. Sumenyas siya sa mga nanghihimasok, na nakikiusap sa kanila na maunawaan ang trahedya na nagdali sa kanya sa tiwangwang na lugar na ito. Habang nakikinig ang grupo, nadama nila ang matinding empatiya para sa pinahihirapang espiritu. Ang kwento ni Eleanor ay nabuksan isang nakakasakit na saga ng pag-ibig at pagkawala, ng mga pangakong nasira sa malupit na pagkakahawak ng kapalaran. Ang inabandonang ospital, na dating santuwaryo, ay nagpatotoo sa kanyang walang hanggang kalungkutan. Naantig sa makamulto na salaysay, nangako ang mga nanghihimasok na tutulungan si Eleanor na makahanap ng kapayapaan. Ginabayan ng kanyang ethereal presence, nahukay nila ang mga nakalimutang relic at alaala, bawat isa ay nagbubukas ng isang fragment ng kanyang nakaraan. Ang ospital, na dating isang kaharian ng parang multo na kaguluhan, ay naging daan para sa pagkakasundo. Sa bawat paghahayag, lalong lumiwanag ang ethereal form ni Eleanor. Ang bigat ng kanyang kalungkutan ay parang umaambon na nagwawala, nang malapit na ang mukhang liwayway. Nakatayo ang dating inabandonang ospital na naliligo sa isang malambot at mapagpatawad na liwanag. Ang makamulto na presensya na matagal nang nagmumulto sa mga bulwagan nito ay natagpo ang pinakawalan, na umaakyat sa hindi alam. Ang grupo ay lumabas sa gusali, magpakailanman ay nagbago ng kanilang pakikipagtagpo sa supernatural. Ang abandonadong ospital, bagamat relic pa rin ng nakaraan, ay tila nakahinga ng maluwag, na parabang ang mga multo ng kasaysayan nito ay sa wakas ay nakatagpo ng ginhawa. At kaya, ang dating makamulto na presensya ay naging isang kwentong ibinulong sa buong bayan, isang kwento ng pagtubos at pagpapalaya sa mga anino ng isang inabandonang ospital. Lumipas ang mga linggo, at nawala ang pagkahumaling ng bayan sa inabandonang ospital.
Ang kwento ng multo ni Eleanor, na dating isang nakakatakot na misteryo, ay naging isang babala na salaysay tungkol sa mga kahihinatnan ng pakikialam sa supernatural. Gayunpaman, para sa grupo na nakipagsapalaran sa napakalalim na kalahiman ng lumang gusali, ang karanasan ay nag-iwan ng hindi maalis na marka. Pinagmumultuhan ang mga alaala ng nakamamatay na gabing iyon. Natagpuan ng grupo ang kanilang mga sarili na bumalik sa ospital. Ang kanilang pagkahumaling sa paranormal ay umunlad sa isang tunay na pagnanais na mapanatili ang kasaysayan na nananatili sa loob ng mga gumuhong pader nito. Gamit ang mga flashlight at isang bagong tuklas na paggalang sa kabilang buhay, pumasok sila sa ospital muli. Hindi bilang mga nanghihimasok kundi bilang mga tagapag-alaga ng kamanghamanghang mga lihim nito. Habang naggalugad pa sila, natuklasan nila ang mga nakatagong silid na puno ng mga nakalimutang kagamitang medikal at mga sira-sirang dokumento. Ang bawat artifact ay nagkwento ng mga buhay na dinapuan ng karamdaman, ng mga labanang ipinaglaban sa loob ng sterile confines ng mga ward ng ospital. Naging misyon nila na idokumento ang mga kwentong ito, isang patunay ng katatagan ng espiritu ng tao sa harap ng kahirapan. Isang araw, habang sinusuri ang maalikabok na mga record, napadpad ang grupo sa isang litrato, isang kupas na larawang kumukuha ng ospital sa kasagsagan nito. Mga nurse na may malulutong na uniforme, mga doktor na may mahigpit na ekspresyon, at mga pasyente na ang mga mata ay nagpapakita ng pag-asa at kawalan ng pag-asa. Sa gitna nila ay nakatayo ang isang dalaga, hindi mapag-aalinlanganan na si Eleanor. Ang kanyang ngiti ay pinaniniwalaan ang trahedya na sasapit sa kanya. Dahil sa isang pakiramdam ng responsibilidad, ang grupo ay nagsaliksik ng mas malalim sa nakaraan ni Eleanor. Natuklasan nila ang mga liham at dala-arawan na nagsalaysay ng kanyang pag-iibigan sa isang doktor, isang pag-iibigan na ipinagbabawal ng mga pamantayan ng lipunan noong kanilang panahon. Ang paghahayag ng kanilang ipinagbabawal na pag-ibig ay nagbigay liwanag sa mga pangyayari na humantong sa hindi napapanahong pagkamatay ni Eleanor. Sa kanilang pagsisikap na malutas ang mga misteryo ng ospital, nakatagpo din ng grupo ang mga espiritu ng iba pang mga yumaong kaluluwa. Bawat isa ay may kwentong sasabihin, mga kwento ng kagalakan, kalungkutan, at ang hindi maiiwasang mortalidad. Ang grupo ay naging hindi lamang mga explorer ng supernatural kundi mga tagapag-ingat din ng mga alaala na nakaukit sa mismong pundasyon ng ospital. Sa paglipas ng panahon, ginawang pansamantalang museo ng grupo ang inabandonang ospital, isang lugar kung saan maaaring harapin ng bayan ang kasaysayan nito. Ang nakapangangilabot na mga pasilyo ay naging mga gallery na nagpapakita ng katatagan ng espiritu ng tao. Ang mga kwento ng mga taong minsan ay naghahanap ng aliw sa loob ng mga pader ng ospital. Ang dating makamulto na presensya ni Eleanor ay naging gabay para sa grupo, isang paalala ng kahalagahan ng pag-unawa at pagpapanatili ng nakaraan. Ang bayan, na minsang hinati ng takot at pamahiin, ay yamakap sa ospital bilang simbolo ng sama-samang alaala at pagpapagaling. At kaya, ang inabandonang ospital, na dating isang parang multo na palaisipan, ay nakahanap ng bagong buhay sa mga kamay ng mga taong nangahas na makipagsapalaran sa mga haunted hall nito. Ang makamulto na presensya na minsan ay nagtanim ng takot ay naging isang tanglaw ng alaala, na nagbibigay liwanag sa hindi masasabing mga kwento ng nakaraan, na tinitiyak na ang mga day-and-dang ng kasaysayan ay hindi malilimutan. Maraming salamat. Kung gusto ninyong mga ganitong kwentong, please huwag kalimutang mag-subscribe para updated kayo sa mga totoong mga kababalaghan.